Nagsara Piso. po sa 61.75. No? Grabe, no? Sa kasaysayan yan, Weng. Oo, nung sumampa ito ng 60, gulantang tayong lahat, di Nagulantang ba? tayo lahat, no? O, biglang naging 61, 70. Araw-araw At bumababa baka siya eh. daw 62. Abutin pa natin, Oo. mga kapuso. Andyan na. Nasa linya natin, mga kapuso, si Ginoong Arturo Butch Guerrero III ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at ng Employers Confederation of the Philippines, so ECOP. Sir Butch, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Good morning, Joel Weng, at good morning sa lahat ng tigapakinig nyo ngayong araw na ito. Una sa Thank you. lahat, Sir Butch, 61.75. Ano immediate effect dito sa larangan po na negosyo sa Pilipinas? Actually, nagugulat din ho kami sa pagtaas ng dolyar dahil nanggaling sa line of 5 yan itong taon na to. Hmm. Tapos naging 60, akala namin bumababa. Tumaas pa, naging 61.75. Okay? Well, two things siya, no? Sa aming mga negosyante, number one, maganda yan para sa mga exporters. Bakit? Okay. Dahil yung mga exporters natin are being paid in dollars eh. Ang mga kontrata nila ay dollars. So para sa kanila, magandang pangyayari ang pagtaas ng dollar. Mhm. Ngayon, negative naman yan doon sa mga importers. Kasi ang mga ang babayaran naman nila ay dollar naman na mas mababa ang halaga ng peso with that effect. Ngayon, overall, alam naman natin mas marami ang importation ng Pilipinas kaysa sa export, kaya magkakaroon ng negative flow, and unless we do something, the dollar will continuously go up and the peso will continuously depreciate. Yan. Doon po, Yan ang analysis po namin. Sir Bruce, doon po sa ilang linggo na bumababa ang halaga ng piso kontra sa dolyar, ano na po yung direct effect nito sa pangkalahatang sektor natin ng negosyo sa bansa natin? Alam ko itong effect na nabanggit ninyo, pero sa inyong operasyon bilang mga negosyante, ano ngayon ang direktang epekto sa inyo, sa inyong pang-araw-araw na operasyon, sa kita ninyo, sa employment ng mga empleyado po ninyo? Doon sa mga empleyado namin, no, hindi pa nila mararamdaman ngayong kaagad yan unless kung ikaw ay OFW. Kasi kung OFW ka, I think ang remittances natin last year ng mga OFW ay nasa 38 billion US dollars. Napakalaki ho niyan. Yung mga matutuwa sila dahil yung pera nila na pinadadala sa Pilipinas, lumalaki ang halaga for the same amount ng dollars. Kunyari, nagpadala ng $100. Yung amount na ngayon, dati 5,000 pesos. Ngayon, ang halaga na ng dollars na padadala nila sa mga mahal nila sa buhay, nasa $6,000 na. 6,000 pesos. Nadadagdagan. Oo. Pero ngayon, pagdating naman sa atin, ang Philippine economy ngayon is a consumption-based economy. Kaya mas malaki ang kino-consume natin kaysa sa pinalalabas natin. So pagka ganyan, nahihirapan tayo, nadidihado tayo dahil lumiliit yung halaga ng peso natin. So it works both ways. Kaya ang magde-determine talaga ng currency natin at ng volatility ng dollar to peso rate, medyo technical na ako ha. Opo. Would be the Bangko Sentral ng Pilipinas. Oho. Kasi itataas nila yung interest rates. Pagdating naman sa mga negosyante, yung mga humihiram, marami kang pwedeng hiraman eh. Pwede kang humiram sa bangko, pwede kang humiram sa pawn shop, pwede kang humiram sa mga kaibigan mo. Tataas ang balik. Or kung hindi, tinatawag natin, tataas ang interest rate. Pagka Kaya, tumaas ang interest rate, Yun ang mangyayari sa atin. pagka tumaas ang interest rate, Sir Butch, di ipapasa nyo rin yan sa mga consumer. Tama Oo. ba? Exactly. Exactly. Pero hindi instant yon in the long run. Ipapasa rin sa consumer. Ito ang kinakatakot namin sa business community. Ano po? Kasi yung negosyo namin, kahit anong mangyari, tumaas ang dollar at bumaba ang dollar, tuloy pa rin ang negosyo eh. Ang mamamayang Pilipino, kailangan pa rin kumain, mamili, mabuhay, di ba? Ang kinakatakot ho namin, mga kaibigan ko, ay yung pagbayad natin ng loans. 1/3 ng budget natin, ang binabayad natin sa loans ay dolyar. Kaya lalaki ang ibabayad natin sa yung sinasabi nyo nga, no, Joel, Weng, na pag lumaki yung babayaran natin, magkakaroon ng domino effect.
Hindi natin mararamdaman yan, pero in the next 3 to 4 months, pag hindi bumaba ang dolyar, at saka natin mararamdaman yung Okay. pag-devaluate ng ating peso. Kasi konting-konti ang mabibili natin, at kayo rin ho nagsabi, yung inflation na tinatawag. Exactly. Yun ang Diyan susunod ho kong kami tanong eh. kinakabahan. Yun ang susunod kong tanong, Sir Butch eh. Kasi dati, bago pa mag-hit ng 61, or at least nag-61 pero hindi ganitong 61.75, Ang nasa inflation natin, 7.2% na tayo 7.2 eh. na. So, Ayun na nga. anong ina-expect Yun na nga. ninyo na pagdating sa inflation rate natin, lalo na po para sa buwan ng Mayo? Dahil dito yung talagang pumalo na ng 61 level ang piso Yun na kontra nga eh. dolyar. Yun na nga eh. Hindi rin kita masagot dyan, pero Malalim yung buntong hininga mo. yung mga, oo, pero hindi pa natin nararamdaman eh. Ang mga nakakaramdam lang dyan, yung mga importers at yung mga exporters eh. The businesses that deals with the dollar directly. Mhm. Kunyari, meron kang importation, ang bayad mo doon, dolyar. Pag nag-place ka ng order, papasok ng bansa, ang bayad mo, dolyar. Therefore, tataas ngayon ang cost mo kasi mababa ang peso. Pag mag-export ka naman, ang ibabayad sa'yo, dolyar, tuwan-tuwa ka naman Mhm. dahil mas malaki ang halaga ng binabayad sa'yo. So, kailangan i-balance yung import sa export eh. At ang nagbabalanse niyan, hindi tayo eh. Yung BSP o yung Bangko Sentral ng Pilipinas ang nagbabalanse dyan. Pero in the long term, yung mamamayang Pilipino, pag hindi ho bumabayan, tatamaan ho ng inflation. Tataas ang presyo ng bilihin. Tsaka Pero ano sa rin. kayo pala yung 7.2, mabigat na yun, Sir Butch eh. Oo. Tama na yung sa bulsa ng mga mamamayan eh. Opo, mabigat yon, mabigat po yon. Mm-mm. Kahit anong interest, mabigat po yon. Kasi pag umuutang ka ho, minsan pag yung hindi mo nababayaran, nagro-roll yun eh. Mm-mm. Compounding yun eh. Correct. Tumataas pa ng tumataas yun. Yung may mga loans sa mga negosyante na kailangan bayaran na 7.2%, depende yan eh, nagfa-fluctuate yan from 6.8 to 7.2%. Mhm. Lalong imbis na magamit nila pang ikot ng negosyo, ipangbabayad nila sa utang nila. Mhm. Mhm. Okay. Ano na nga, medyo mababa na po ang halaga ng piso natin eh. Ang piso ngayon, ang halaga, Weng, actual na halaga ay 70 centavos na lang. Correct. So, medyo mabigat-bigat na problema ito. Kaya sinasabi natin, Weng, yung pera ng gobyerno should be siguro dapat gamitin sa mga value for money projects. Ang problema, malaki nga yung ano, di ba? Babayaran natin yung ating utang, Oh. dollar. Kailangan natin mas maraming piso dahil bumagsak ang ating piso. Yung pera ng gobyerno, kakaunti na lang, yung iba nanakawin pa. O naman. So talagang medyo Perennial problem magulong yan. problema ito sa Pilipinas. Service, ito lang tanong ko. Alam natin na kumikilos ang gobyerno, hindi ba? Pero kayong mga negosyante, sa hanay po ninyo, satisfied ba kayo o sakto para sa inyo yung ginagawa ng gobyerno to address yung problema natin na ito? Ba't Or, natatawa kayo? Hirap naman Or- ang tanong Sir mo, eh. Coach naman natatawa. or sadyang tali ang Wala ho kamay kaming ng gobyerno dito? nararamdaman eh. Wala ho kayo kaming nararamdaman ako. Actually, It's gusto ko itanong sa might be inyo. my own personal opinion, pero wala ho kami nararamdaman na kumikilos ang gobyerno. Ayun nga, gusto kong tanungin sa iyo, sinasabi nga ng mga ekonomista, isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ng ganito ang piso laban sa dolyar, yung presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilyan. At the same time, yung problema natin sa politika ay nakakaapekto sa palitan ng piso. Ganun ba Tama ba yun? pananaw ninyo sa negosyo? You've hit the nail right on its head. Huwag na tayong lumayo, yung sinabi ni Joel. Mm-mm. Ang pagbili ho natin ng krudo, gasolina, langis, diesel, hindi naman ho pesos eh, dollars. Mm-mm. O wag na sabihin na natin hindi tumaas ang presyo ng krudo. Sabihin na natin at ng gasolina. Pero pag binayad mo ng dolyar at mababa ang piso versus the dollar, tataas ang presyo ng krudo even without the market prices na tumataas ang krudo sa world market. Mhm. Direct effect yan. Pag tumaas ang presyo ng gasolina, susunod tataas ang presyo ng bilihin. Ang kinakatakot ho namin ang panawagan ho namin sa DTI, pag tumaas ang presyo ng bilihin at tumaas ang presyo ng krudo, dahil sa presyo ng krudo, Mm-mm. pag bumaba ang presyo ng gasolina at ng krudo, sana naman ibaba naman yung presyo ng bilihin. Hindi nangyayari yun. Naiiwan yun eh. Continuously tumataas ang presyo ng bilihin. Mhm. So Diba? kung ganun ang ating problema, masasabi bang tali ang kamay ng gobyerno doon, Sir Butch? Now you can't do anything else dahil If ang inter- gusto ho external. namin kasi, Oo. ang mangyari, nung una, matanggal ho yung excise tax sa
fuel. Nagkalimutan na Hindi po ho- daw, hindi ho Sir nangyari Butch. yun eh. Nagkalimutan na. Ngayon, nung nanggaling ho ako sa ASEAN nung January sa Osaka, Japan, ang nirereklamo ho nila ng mga ASEAN members natin ay yung hindi ano ba to, yung tourism industry natin sa Mm. Pilipinas bumagsak ho eh. Ang level ho ng tourism industry ho natin is the same level as COVID. Pero pag Oh, wow. tiningnan mo ang Bangkok, Vietnam, Malaysia, Ay, nagtaasan ang po lahat. tourism in Japan, number one ng Japan, ang tourism industry nila umangat by times 5, times 6. Mhm. Pero pagdating sa Pilipinas, ang tourism industry natin nag-stagnate. We are only receiving mga 2.8 to 3 million tourists annually. Bakit nagkaganon? Kaya kung gusto talaga nating na ngayon, nung tinanong namin itong mga tourist, bakit hindi ho kayo makapunta-punta sa Pilipinas? Bakit sa ibang bansa? Eh kasi ang dami ho ditong sorry to say, Mm. red tape. Ah. Nahihirapan silang makipag-book ng mga bookings, nahihirapan sila ng transportation, yung mga airports natin para sila pumunta sa Boracay, palipat-lipat sila ng eroplano, walang straight doon. Mhm. Sa mga beaches, Cebu lang at ang international airport natin. And a few, hindi katulad sa ibang bansa na pwede silang dumiretso doon Accessible. at saka mabilis, less ang red tape. Mhm. So that's one, tourism, no? And then second, yung sinasabi ho yung nangyayari ho sa atin about the DPWH, nasa world news ho eh. Mhm. Pagkausap po namin yung mga international delegations na bumibisita, they bring it up eh. Not all of them bring it up, but they know and they are aware of what is At happening. yun na natatakot sila, corruption sa Pilipinas. Natatakot sila pag nag-invest sila sa Pilipinas, baka maipit sila sa red tape at baka mangyari sa kanila yung, alam mo na, kung ano-ano ang mangyayari. Maraming pwedeng mangyari. Meron ho kaming member sa Philippine Chamber of Commerce, isang malaking local pharmaceutical Oh. company. Nagtayo ho sa Bangkok, Thailand. Meron din ho siyang malaking manufacturing ng gamot ho dito sa Pilipinas. 3 years na ho siya sa Bangkok, Thailand. Ni isang beses walang kumatok sa kanya na gobyerno. Mhm. Para ito, hanapin mo itong permit na to, hanapin mo itong magbayad ka ng tax na to. Wala. Lahat siya, nagbabayad lang siya ng tax, pupunta lang siya doon sa City Hall, kung City Hall man yon, magbabayad siya, tapos na, magkikita na lang sila next year. Eh dito sa Pilipinas, Mayat-maya, buwan-buwan may kakatukin ka kumakatok sa'yo eh. Mayat-maya, kakatukin ka Lahat, Hindi, mula siguro, barangay hanggang City Hall eh. actually, sinasabi na po ng ombudsman na may kakasuhan na po sila. Doon po sa... natatawa si Weng. May kakasuhan na raw po sila ng mga congressman at senador. Pero itong nangyayaring impeachment ngayon, ano epekto nito sa negosyo? Mabigat to kasi ang mga negosyante gusto lang ho namin patag ang namin eh. Tuloy-tuloy lang ho ang negosyo namin. Ayaw ho namin na interference whatsoever. Eh pag may mga nangyayari ho mga impeachment, yung mga kaguluhan na ganyan, yung mga DPWH na kaguluhan, nadidisrupt ho yung operations namin. Hanggang maaari ayaw ho namin madisrupt yung operations. Pero ayaw Kasi nyo rin kahit ng paano walang... yung mga empleyado namin nahihirapang pumasok ng opisina, nag-aalala kung paano susuportahan ang pamilya nila. Yun ho yung ayaw ho naming mangyari. Kaya as much as possible, ang business community and sa mga kasamahan ko sa Philippine Chamber at sa Employers Confederation, hanggang maaari, ayaw ho namin ng any kind of disruption. Pero syempre, Pero gusto ayaw nyo nyo rin ng nang walang mananagot sa issue ng corruption, di ba Sir Boots? Tama po yan. Kasi pag nasa business community ho kami, meron ho kaming tinatawag na accountability. Pag nagkamali ho kami, aakuin ho namin yon. Pag nagkamali ho yung mga tao namin o yung korporasyon namin, kailangan namin gumawa ng paraan para makapag-recover. Correct. At kailangan magbayad Tama. kami. Katulad ngayon, mga taxes, nagbabayad ho kami ng taxes. Sa private So- sector, Sir Butch, pagka may ginawa kang kasalanan, tanggal ka. Dito sa gobyerno,
Pag may ginawa kang kasalanan, promoted ka pa. Bida ka pa. Sir Butch, salamat sa oras. Sir, thank Ang you. hirap naman ng interview nito, Joel. Sir Akala mo Butch. naman, exchange rate lang ang pag-uusapan natin. Sige. Oo. Hindi, hanap tayo ng ibang pagkakataon na pas mapalawig pang pag-usapan ito. But in the meantime, Sir Butch, Sir, salamat sa thank oras. you. Thank Good morning po. Sige, good Thank morning. Magandang umaga. Pero Thank ako, I'm really confident with the Filipino people. Kahit ano mong ibato nyo sa atin, nakasmile pa rin tayo at mabubuhay tayo. Thank But, you, Sir Butch. sana naman, may mangyari na at medyo wala Opo. ko kaming nararamdaman na ginagawa ko ng gobyerno Pagdasal para po sa mga natin. negosyante. Pagdasal po Salamat natin. po. Sir Thank you, Butch, sir. thank you. Arturo Guerrero III ng PCCI at ng ECOP, makakapusong